Praise God. Magandang umaga po sa bawat isa. Kung babalikan natin yung ating pinakapasimulang talata sa Philippians chapter 3, verse 10, that I may know Him and the power of His resurrection. Ayan. And the fellowship of His sufferings, being made conformable unto His death. Upang makilala ko siya, paano natin makikilala? Alam niyo yung isang bagay na napakaganda sa journey natin sa salita ng Diyos ay nakikilala natin siya. Yun nga, malimit na banggitin na ating nakagisnan yung sa pangalan ng Diyos, sa pangalan ng Ama, ng Anak, di ba? Yun po kasing pangalan, yun po ay napakalawak po noon. Hindi po yung basta masabing sa pangalan ng Diyos, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang ibig pong sabihin nung pangalan ay revelation, complete revelation ng Diyos kung sino siya. Kasi yung pangalan ay nag-express ng pagkakilala. Anong pangalan niya? Di ba? So, yung sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo ay complete revelation, kapahayagan kung sino ang Diyos, at yun po ay atin lamang nakakamit o nauunawaan ng isang tao kapag siya ay nag-aaral ng salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos, ang sabi unang-una, yung mga talatang ating napag-aralan, sabi ni Jesus sa John 5:39, sinasaliksik ninyo ang kasulatan sapagkat iniisip nyo dyan ay meron kayong buhay na walang hanggan. At ito ang siyang nagpapatotoo. Pag sinabing ito ang siyang nagpapatotoo, ang scripture daw ang nagpapakilala. Tungkol sa kanino? Kay Jesus. At nakasentro sa New Covenant ang pagpapahayag ng ginawa ni Jesus. At ang sabi ni Jesus, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Di ba? So yung sinasabi ng Hebrew, chapter 1, verse 3, tingnan natin. Palibhasa siya ang sinag ng kaluwalhatian. Tinutukoy po dyan si Jesus. Siya raw ang sinag ng kanyang kaluwalhatian, yung glory ng Diyos. Kaluwalhatian ng Diyos. Ano ba yung kaluwalhatian? Everything that God has and is. Ang lahat ng mayroon at kung sino ang Diyos, kung ano yung nakapaloob lahat sa pagka-Diyos, ay si Jesus ang pinaka-perfect representation, di ba, ng Diyos. Tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos, si Jesus yon. At umaalalay ng lahat ng mga bagay. At pag nakilala mo si Jesus, siya yung daw umaalalay, upholding all things. Alam nyo, pag talagang inuunawa mo yung bawat sinasabi ng salita ng Diyos, magagalak ka eh. Si Jesus na ating tinanggap, pinanampalatayanan, sabi doon ay siya ang umaalalay ng lahat ng mga bagay. Pag nakuha mo yung siya yung umaalalay ng lahat ng bagay, hindi ka na masyadong matatakot, mawawala yung takot. Kung meron man dumarating na mga problema, kung meron man dumarating na mga krisis sa buhay sa lupang ito, kasi si Jesus na nasa atin, sabi diyan, He uphold all things. Pag sinabing all things, mga bagay na espiritual, and even itong mga bagay ng mundo, hawak niya yan. Di ba? So pag pinalawak mo yon, di ka dapat matakot eh. Bagaman meron kang mga pangarap, bagaman meron kang goal sa buhay sa lupang ito, maging sa mga physical things, material things, financial things, ang Diyos ang may hawak niyan. Hindi, bagaman sinasabi na sa laman wala kayong anumang pakikinabang, kasi ang mensahe lang ng Diyos doon kung bakit sinasabi na sa laman wala kayong anumang pakikinabang, kasi sinisira niya yung isipan ng maraming mga Hudyo that time na mas pinahahalagahan nila yung material at physical na bagay. At marami rin hanggang sa panahon ngayon, mas pinaprioritize nila at hindi nila maiwan-iwan yung pagpapahalaga sa material. Napapabayaan o naniniglect nila na dapat ang mas pinapahalagahan nila yung pagkilala
muna sa Diyos. At ang Diyos ay Espiritu. At ang pagkilala sa Diyos ay sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Na pag naunawaan mo, makikilala mo ang Diyos. Yung kanyang kaluwalhatian, na siya ang may kontrol ng lahat ng bagay. At ibubuhos mo yung pagtitiwala mo sa Kanya dahil sabi niyan, sa pamamagitan ng salita ng Kanyang kapangyarihan. O, di ba, salita niya? No, di ba, ang salita niya, Espiritu. Na Kanyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan. Dilinis tayo sa ating kasalanan. Lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan. So, makikita natin, hindi ka lugi. At pag naunawaan mo ang katotohanan ng value o halaga ng salita ng Diyos, ay talagang, kasi nga sa isipan ng maraming mga tao, ang nakalulungkot nga and even sa loob ng mga Kristiyano, hindi pa rin lubusang nauunawaan ang yaman ng salita ng Diyos. Ang sabi ko nga kanina, napakapalad natin, na-encounter natin at naunawaan natin itong katotohanan na to ng salita ng Diyos. At ang sabi ko nga rin, yung spiritual na bagay, hindi nakikita yung yaman, yung value ng lubusan. Why? Kasi yung mindset ng pagiging sa relihiyon, hindi agad-agad na nababaklas yan eh. Yung dati mong kaisipan, yung luma mong kaisipan, hindi agad-agad nababaklas yan. Yan yung stronghold na sinasabi sa 2 Corinthians chapter 10, na ang sabi ni Paul, ginigiba ko ang mga maling haka, yung mga maling nakatanim. Dahil yun ay naging stronghold, hindi madaling gibain yon. Magigiba yon kapag ang isang tao ay handang magpaghiba at pag nakita niya na mali pala yon. Yung pride, unang-una yung pride. Pangalawa, yung pananaw mo sa buhay. Yung pananaw mo sa buhay, kung talagang makikita mo ang ganda ng ginawa ni Kristo at ng Diyos at ang kagandahan ng pagkapahayagan ng kanyang mga salita, mababago yan. Yun yung transformation. Hindi po yung sa ugali na hindi agad doon sa mga moral values. Pangalawang bagay lang yon. Ang talagang winawasak yung mindset. Yung dati mong isipan. Kung ano yung dating nakalagay dyan, kung ano yung dating binavalue niyan, yung dating pinapahalagahan niyan, siyempre, automatic sa isang tao, kung ano yung binavalue niyan, yun yung kanyang pagbibigyan ng panahon at atensyon. Makikita mo yan sa buhay ng isang tao. At kaya nga, ang sabi ng Panginoon sa John 14:23, kung ang sino man ay umiibig sa akin, ang sabi niyan, iingatan niya. He will keep my words. Tutuparin niya ang aking mga salita. At siya'y iibigin ng aking Ama. At dyan mo mararanasan yung pag-ibig ng Ama. Dyan mo mararanasan na kasama mo ang Diyos. Alam nyo, mula nung Monday, last Monday, yung sa devotional, and even dun sa ating mga Bible study na pinupuntahan, grabe yung nakita ko dun sa warning. May warning ang Diyos. Sabi ko, napakapalad natin na maliwanag yung connection ng lahat ng bagay. Ikalawang Juan, chapter 1, verse 9. Tingnan ninyo. Whosoever transgresseth and abideth not in the doctrine of Christ, had not God. He that abideth in the doctrine of Christ, he had both the Father and the Son. Okay. Sa pananampalataya natin, tinutumbok natin yung ang Diyos ay nasa sa atin, sumasa atin, kasama natin. Di ba? Dito, sabi nito sa Tagalog, pakita natin sa Tagalog. Ang sabi dyan, ang sino mang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo. Makikita niyo, sa mga apostol, talagang ang sentro ng kanilang kapahayagan is about sa gospel ni Christ. Yung gospel ni Christ, yan din yung aral ni Kristo o doktrina ni Kristo. Sabi dyan, ang sino man nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Grabe yan. Sipin mo, kapag hindi naging maliwanag sa iyo ang ebanghelyo, na yun ang dapat mong pinananatilihan, pinananampalatayanan, doon mo sinasamba ang Diyos. Alam niyo po yung pagsamba, ano yun pinapasalamatan mo ang Diyos, sinasamba mo siya, pati yung buhay mo, lahat ng mayroon sa iyo, sinurrender mo sa Diyos. Kasi nakita mo yung kayamanan, kahalagahan nung ginawa ni Kristo. Kaya talagang isusurrender mo yung buhay mo sa Kanya. Kaya sasabi diyan,
nakita mo kasi yung value at ang unang-una mong kayamanan, yung presence ng Diyos. Kasi yun ang kanyang pinakahahangad na siya ay manahan sa atin. Ang church kasi, tayo ang templo ng Espiritu Santo according to the Book of Corinthians. Diba? Tayo ang templo. Kaya sabi diyan, ang pinakasusi is yung ikaw ay nananahan sa aral ni Kristo. Pag ikaw ay nananahan sa aral ni Kristo, ay, sabi doon ay, ang Diyos ay nasa iyo. Ang Ama at ang Anak ay nananahan. Grabe ba yon? Napakaganda ba nun? Imaginein mo, at yun ay facts, yun ay katotohanan, na kapag ikaw ay nananahan sa aral ni Kristo, ang Diyos, ang Ama at Anak, nananahan. Anong susi? Sabi diyan, yung aral ni Kristo, yung ebanghelyo ni Kristo, kailangan binabalyo mo yon. Doon mo makikita yung tunay mong kayamanan. Amen? Amen po ba? Yun ang kaligayahan mo. Yun ang kayamanan mo. At kung yun talaga ang kayamanan mo, diyan tayo papasok sa paksa natin. Na yung body, yung sinasabi doon sa Romans chapter 8, verse 10 to 11. Tingnan ninyo magaling. At kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan. Kasi nga, tinapik natin sa power of Christ's resurrection, tinapik natin na unang-una, it brings immortality and life. Nagbigay sa atin yun ng buhay na walang hanggan. At alam natin yung connection sa ngayon sa ating pag-aaral na tayo ngayon na kay Kristo ay meron ng automatic, ang isang tao na kay Kristo automatic na meron siyang dalawang pagkatao, di ba? Kapag ikaw ay na kay Kristo, nanampalataya ka sa gospel, na-value mo ang ebanghelyo ni Kristo, ang sabi diyan, ikaw ngayon ay may dalawang pagkatao, outward at ang inward man. Yan. Nagiging maliwanag sa atin na ang binigyan ng buhay ay itong ating espiritu. So, ito yung sinasabi number one na it brings immortality and life. At yung life na yan ay eternal life. Meron ka ng buhay na walang hanggan. Kasi malinaw sa iyo yung gospel. Kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay. Ito, itinuturing na natin itong dead. Dahil doon sa krus, ito yung nirepresent ni Jesus, itong outward man, itong flesh, na ipinako, hindi na makagalaw. Namatay, wala ng buhay. At inilibing. Kaya sabi dyan, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan. Datapot ang espiritu ay buhay dahil sa katwiran. Ano yung katwiran? Yung ginawa ni Jesus sa krus. Yan. Kaya yan yung doctrine of Christ na sinasabi doon sa ating binasa kanina na kung ikaw ay nananahan sa aral ni Kristo, ang Ama at ang Anak nananahan sa iyo. Pero ang hindi nananahan sa aral ni Kristo ay hindi pinananahanan ng anak o ng Diyos. O, di ba? Be wise. Maging matalino ka. Kaya ang tao, pag ang focus ng isang, di ba, alam natin, pag siya ay unbeliever, ang isipan niya, ang focus palagi, dito lang sa mga material na bagay. Dito lang sa mga bagay na panlupa. Yung siya ay maging maginhawa, umunlad, hindi magugutom, walang masama. Mabe-benefits niya yon pag pinokus niya yung kanyang isipan doon. Pero ang pakinabang ng isang Kristiyano, kung bakit hindi ka lugi, for to me to live is Christ, and to die is gain. Hindi ka natatakot mamatay. Pero, makikita ninyo sa topic natin, hindi mo naman babaliwalain yung mga bagay ng physical at material, pero hindi na yun ang kayamanan mo. Ang dahilan kung bakit ka nabubuhay na, at kung bakit nagiging inspired ka maghanap buhay, magnegosyo, ay dahil sa pananampalataya kay Kristo. Dahil yun ang mas may value. Kaya ang kaisipan ng unbeliever sa believer, malaki pagkakaiba. Pero pag ang isang Kristiyanong nagsasabing siya'y Kristiyano,
Pero ang takbo ng isipan niya ay kaparehas pa rin ng mga unbeliever. Kasi anong araw ang turo ng reliyon, pag unbeliever ka, masamang tao ka, magnanakaw ka, mamamatay tao ka, magulo buhay mo. Yun yung definition o pagpicture ng unbeliever. At yun naman daw believer, mabait. Diba? Mabait, ganito, walang bisyo. Pero sasabihin natin, mali talaga yon. Hindi ganun yun ang turo ng relihiyon. Kasi pwedeng ang unbeliever ay disente, maayos, maasikaso sa pamumuhay, pero walang panahon at hindi pinapahalagahan ang salita ng Diyos sapagkat hindi niya naiintindihan ang aral ni Kristo. Amen? Nakuha niyo po? Sa mga believer, nabubuhay ka sa lupang ito, maayos ang buhay mo, marunong ang makisama, pero ang buhay mo is nakapokus, ang pinabalyo mo, at ang dahilan ng buhay mo ay sa pananampalataya sa anak ng Diyos. Ayan. Kaya ang sabi ng Romans chapter 8, basahin natin ulit, verse 10 and 11, kung si Kristo'y nasa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan. Datapot ang espiritu ay buhay. So buhay yung espiritu mo, yung inward man mo. Paano nagkakaroon ng buhay? Through the word of Christ. Yung salita ni Kristo, yung gospel na sinasabi sa Ephesians 1:13, na sa Kanya kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan. Yan. Yun yung aral din na sinasabi sa 2 John 1:9. Pagkarinig nyo ng aral ng katotohanan, ano yun? Yung ebanghelyo ng inyong kaligtasan, na sa Kanya rin naman, mula nang kayo'y magsisampalataya, pag tinanggap nito, yung gospel, na buhay yung Kanyang Espiritu, sabi diyan, mula nang kayo'y nagsisampalataya, ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo. Ang Holy Spirit, nasa iyo. Kaya yun yung pinananahanan ng anak at ng ama. Yung sinasabi sa 2 John 1:9. Pinananahanan ng anak at ng ama. Diba? Yun din yung sinasabi sa Ephesians 4:18, hindi ka nahiwalay sa Diyos, hindi na madilim ang iyong isipan. Tingnan natin. Nasa kadiliman ng kanilang pag-iisip, hiwalay sila sa buhay ng Diyos. Sa unbeliever, walang buhay to, patay tong taong panloob. Buhay ang kanyang physical, dahil buhay yung sin sa kanya, dahil hindi niya naiintindihan ang gospel. Kaya, ang buhay sa kanya, yung kasalanan. Pero patay ang kanyang espiritu. Kaya sila ay nangahiwalay, saan? Sa buhay ng Diyos. Wala silang Holy Spirit. Dahil sa kahangalang nasa kanila. Pag sinabing foolishness, kamangmangan, walang alam sa ebanghelyo, sa aral ni Kristo. Hindi nagliliwanag yung gospel sa kanilang isipan dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso. Pag sinabing nagmamatigas, kung ano yung gusto nila, kung ano desisyon nila, sila nasusunod. Pero kung sila, ang buhay ni Kristo ay nasa kanila ang kaisipan ni Kristo, sangayon sa 1 Corinthians 2:16, nasa mga tunay na mananampalataya, nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Ano pag-iisip ni Kristo? Ito yung gospel. Kaya buhay siya. Diba? Ang linaw po ba? Buhay. Balik tayo doon sa Romans 8:11. Ayan. Ngunit kung ang espiritu niyaong bumuhay na mag-uli kay Jesus ay tumitira sa inyo, kung ito raw Holy Spirit ay nananahan sa isang tumanggap ng ebanghelyo, ang Holy Spirit ay nasa kanya. Kung ang espiritu niyaong bumuhay na mag-uli kay Jesus ay nakatira sa inyo, ang bumuhay na mag-uli kay Kristo Jesus, ano yon? Itong Holy Spirit, through the gospel, makikita niyo yung connection. Ang bumuhay sa mag-uli kay Kristo sa mga patay ay magbibigay buhay. Dahil nabuhay yung espiritu mo, okay, makinig kayo magaling, ay bumuhay mag-uli kay Kristo sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan. Ano yung may katawang may kamatayan? Ito yon, yung physical, yung outward man. Sabi diyan, ito raw ang magbibigay buhay sa inyong katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang espiritu na tumitira sa inyo. Ngayon, ito po yon. Patay na itong outward man.
nabuhay yung espiritu mo, yung taong panloob mo, dahil sa pananampalataya mo sa gospel. Nananahan sa iyo ang Holy Spirit. Kapag nananahan sa iyo ang Holy Spirit, ang desire ng Holy Spirit, ang ipapahayag sa isang born again ng Holy Spirit, ay walang iba kung hindi ang salita ni Kristo. Yung sinasabi sa John 6:63, it is the Spirit that quickeneth. Ang Espiritu ang nagbibigay ng buhay, sabi sa John 6:63. Ang mga salita na sinilita ko sa inyo, sabi ni Jesus, yun daw mga salita na lumalabas at itinuturo ni Jesus, sabi diyan, ang Espiritu nga ang bumubuhay. O, di ba? So, yung isang Kristiyano ay buhay yung kanyang inward man. Yung kanyang taong panloob. Anong mangyayari? Sabi diyan, yun yung may pakinabang. Ngayon, itong laman, maapektuhan habang nabubuhay ka sa lupa, naapektuhan ang nagiging malakas sa'yo dahil ang Holy Spirit ay nananahan sa'yo. Ano ang iuudyok ng Holy Spirit sa isang taong na kay Kristo? Laging hanapin ang salita na nagbibigay ng buhay. Laging uhaw, gutom, sabik. Yan ang taong tumataglay ng Espiritu ni Kristo. Totoo ba yan? Yes. Kasi ang Holy Spirit, ang mga bagay na espiritual, ang ike-crave. Pag sinabing ike-crave, nanasain mo. Di ba pag kayo nagke-crave sa pagkain, di ka mapakali. Patikim naman. Para bang hindi ka, sa loob ng isang araw, parang gusto kong makatikim no, nagke-crave ka. Ang isang Kristiyano na pinananahanan ng Espiritu ni Kristo, nagke-crave siya sa mga bagay na pang-espiritual. Ang isang Kristiyano na pinananahanan ng Espiritu ng Diyos, ay wala, hinahangad siya na masamba niya ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Yun yung nireveal ni Jesus doon sa babaeng Samaritana. Darating ang oras, pinagtatalunan kasi niya na kung saan ba dapat sasambahin ng Diyos, sa Jerusalem ba? O sa bundok ba sa Samaria? Sabi ni Jesus, babae, pakinggan mo, darating ang oras, sasambahin ninyo ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Sinasamba ninyo, sumasamba sila sa Diyos naniniwala din sila sa Diyos. Ang Diyos na hindi nyo nakikilala. Pero sinasamba namin ang Diyos na nakikilala namin. Kasi ang Diyos ay Espiritu. So ano ang concern ng Diyos na daladala ni Jesus? Nakaharian ng Diyos is about spiritual, hindi na physical. Kaya sinabi ni Jesus, sa laman, wala kayong anumang ipapakinabang. The flesh profited nothing. Pero the good news, kapag naunawaan ng isang Kristiyano yung mga bagay na espiritual, ito yon. Ang sabi doon sa bandang huli, tingnan niyo, ang bumuhay na mag-uli kay Kristo Jesus sa mga patay, ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan. Ito yon, yung outward. Sa pamamagitan ng kanyang espiritu na tumitira sa inyo. Sa paanong paraan? Nasabi ko nung nakaraan, maraming nagko-confuse dyan. Maraming mga simbahan, ginagamit ang talatang yon na ang mabubuhay na mag-uli ay ang physical. No, ang meaning po niyan ay kapag ang isang Kristiyano ay napupuno ng salita ni Kristo at nakikita niya yung kahalagahan, kayamanan na maliwanag sa kanyang isipan dahil dinidikta ng Holy Spirit, ipapaliwanag, ipapaunawa ng Holy Spirit, yun ang may value, magiging malakas ka, yung taong panloob mo malakas. Kaya itong flesh, outward man, maaapektuhan. Hindi siya ang masusunod.
Hindi yung gusto ng dati mong pagkatao, ng luma mong pagkatao, ang magdidikta sa buhay mo. Ang magdadrive sa'yo, ang magmamanage sa buhay mo, sa physical mo, ay yung inward man. Dahil malakas yun. Pero sa isang hindi Kristiyano at sa isang bata pa sa pananampalataya, baby Christian, nananatiling ang mas malakas sa kanya yung kanyang karnal, yung kanyang laman, yung kanyang outward man. At kung malakas ang kanyang outward man, gapi pa, bata pa kasi yung kanyang inward man, baby pa yung kanyang inward man, talo yon. Ang nagdidesisyon, yung outward man. Kaya makikita mo sa buhay ng isang tao kung matured na ang isang Kristiyano, kung ano yung kanyang mas pinahahalagahan. Kung sino yung nagdidikta sa kanyang buhay. Galing tayo lahat na dati ang mas malakas sa atin, yung outward man. Kaya nga, yung isang hindi Kristiyano, patay yung kanyang espiritu. So maiintindihan mo, yung hindi Kristiyano, hindi born again, talagang nabubuhay na ang mas mahalaga sa kanya, itong mga bagay sa lupang ito. It's either disente siya, mayaman siya, pero ang isipan niya, controlled ng mga bagay dito lamang sa lupang ito. Nakuha niyo po? Kasi iba po yung dati nating kinagisnan na pagka-unbeliever, magulo buhay, may bisyo, doon tayo yun yung ating dating pagkaunawa No. Dalawa po ang unbeliever. Isang buhay ay magulo at maaaring ang isang buhay ay maayos, mayaman at may responsibilidad, pero hindi rin niya pinapahalagahan yung mga bagay na pang-espiritual kasi ang nasa isip niya, ang focus niya, dito lamang sa mga bagay sa lupang ito. Kaya may danger. Kapag hindi din nananahan sa isang Kristiyano, sa isang tao na mabait, kasi meron naman mga Buddhist, mga iba paniniwala, mababait Because doon sa kanilang pananampalataya, ang kanilang doctrine is gumawa ka ng mabuti at ikaw ay pagpapalain. Gumawa ka ng masama at may karma yan. Hindi yun Kristiyano. Dapat maging malinaw sa inyong isipan yun. Umalis na tayo doon sa traditional belief na pagka mabait, sa Diyos. Pag hindi mabait, sa kaaway, sa kadiliman. Mali. Pareho po silang nasa dilim kapag wala sa kanila ang aral ni Kristo. Ang sino mang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Malinaw po ba yan? Di ba? Mayroong taong mabait. Mayroong tayong kilalang mga taong maaayos, mahuhusay. At ang prinsipyo ay tumulong sa kapwa. Kaya nga sabi ng Ephesians 2:8, hindi sa pamamagitan ng inyong mabubuting gawa kayo maliligtas. Pag pinag-usapan ng kaligtasan, dapat nananahan sa iyo ang aral ni Kristo, gospel. Salita ng Diyos. So yun yung mga taong born again talaga. Kaya malaking issue yan kung talaga bang born again ka? O baka naman ginagamit mo lang na, tinanggap ko si Kristo. Nasa biyaya ako ng Diyos. Kahit na ako'y magkasala. Ligtas pa rin ako. Hello? Pero may danger po. Sa katotohanan, sinasabi ng salita ng Diyos. Kapag talagang hindi nananahan sa aral ni Kristo, hindi siya pinananahanan ng anak ng Diyos. Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya. Subukin muna ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ganin ninyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo? Maliban kung kayo'y itinakwil na. Paano ka itatakwil? Pag itinakwil mo ang Diyos, pag itinakwil mo ang kanyang anak, ang tumanggap sa anak ay tinanggap din ang kanyang ang ama. Sabi ni Jesus. Ang tumanggap sa aking salita, hindi ako tinanggap nila, kundi ang ama na nagsugo sa akin ang kanilang tinanggap. Kaya sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, sisasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo nasa pananampalataya. Subukin ninyo
ang inyong sarili. Marami kasing nagko-confess na sila'y ligtas, pero wala sa knowledge of truth. Diba? May danger ba? Yes. Oo, nasa biyaya tayo. Kung ikaw ay na kay Kristo talaga, hindi ka na mapapahamak. Meron ka ng buhay na walang hanggan. Ang tanong, talaga bang ikaw ay na kay Kristo? Yun ang isang malaking tanong na napakahalaga na dapat nating maunawaan. Talaga bang ako'y na kay Kristo? Talaga bang ang Holy Spirit ay nananahan sa akin? O di ba, balikan na naman sa 2 John 1:9. Ang pinananahanan ng aral ni Kristo ay pinananahanan ng anak ng Diyos. Ang hindi pinananahanan o kinaroroonan ng aral ni Kristo, doctrine of Christ, ay ano? Hindi rin kinaroroonan ng Diyos. Di ba ang linaw dyan? Ang sino mang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananahan sa aral ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ng anak. At makikita mo ang ebidensya. Ayan. Ano ang ebidensya? Yung kanyang outward man ay susunod doon sa prinsipyo, aral ni Kristo. Ang buhay na niya, kaya sinabi ni Paul sa Galatians chapter 2 verse 20, 21. Tingnan natin. Hindi ko niwawalan ng halaga ang biyaya ng Diyos. Ito yung isipan ng isang talagang na kay Kristo. Hindi ko niwawalan ng halaga ang biyaya ng Diyos sapagkat kung sa pamamagitan ng kautusan, ano yung kautusan, self-performance, ay ang katwiran kung gayon si Kristo'y namatay na walang kabuluhan. Kaya, ang nakakalungkot mga kapatid, makinig kayo magaling. Kapag ikaw ay isang Kristiyano, ito yung malimit kong sabihin eh. Minsan, hindi naiintindihan. Meron kasi mga nasa biyaya, kahit na nasa mix, okay lang yan Biyaya naman tayo eh. Ba't natin hahatulan yung mga nasa mix? No, mali pa rin. Kung wine-welcome mo ang aral ng kautusan, hindi ka nananahan sa aral ni Kristo. At dahil bakit? Kung gayon, si Kristo ay namamatay ng walang kabuluhan. Nawawalan pala ng saysay yung krus sa buhay ng isang Kristiyano. Kapag nananatili, ine-entertain pa rin niya yung aral ng kautusan. Kasi tinapos nga ni Kristo yun eh. Sabi ng Romans 10:4, Christ is the end of the law. Pagkatapos, babalik ka na naman sa law. Eh di hindi nag-end. At nawala sa iyo si Kristo. Kasi kung talagang ikaw ay na kay Kristo, ay wala ka na sa kautusan. Sapagkat si Kristo ang kinauuwian ng kautusan, ibig sabihin, kinatapusan ng kautusan. Sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Pero kung mananatiling meron ka pa rin doctrine ng law, ay wala ka sa doctrine ni Kristo. Hindi pa rin tapos sa iyo ang kautusan. At mananatiling ikaw ay sinner, mananatiling ikaw ay patay, yung iyong espiritu. Puntahan nga uli natin yung 1 John chapter 3, verse 4. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang sa kautusan. Di ba? At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. So pag ikaw ay nasa kautusan, ay meron kang laging sinasalangsang. Verse 5. At nalalaman nyo na siya'y nahayag upang mag-alis ng mga kasalanan. Sino yung nahayag dyan? Si Kristo, di ba? Sa pamamagitan ng krus, inalis niya tayo sa kasalanan. Malinaw yan. Napag-aralan natin yan. At sa Kanya'y walang kasalanan. Di ba? Verse 6. Ang sino mang nananahan sa Kanya, kanino? Kay Kristo. Kapag ikaw daw ay nananahan kay Kristo, kapag ikaw ay nananahan sa ginawa ni Kristo, sa ebanghelyo ni Kristo, yan yung magandang pag paliwanag sa iyo ang gospel, madali mo nang maintindihan yan. Kasi nung una, parang nakakatakot. Kasi pag ikaw daw ay nananahan sa Kanya, hindi ka na nagkakasala. Ang sino mang nagkakasala, hindi nakakakita kay Kristo. Hindi nakakakilala sa Kanya. Napakadelikado, di ba? Pero, nagiging maliwanag sa atin yan dahil wala na tayo sa kautusan. Doon sa krus, tinubos na tayo ni Jesus sa kasalanan. Winasak niya yung kasalanang nananahan sa laman. Kaya kapag ikaw ay na kay Kristo, sabi dyan, ang sino mang nananahan sa Kanya, kay Kristo, hindi na nagkakasala. Bakit hindi na tayo nagkakasala? Kasi wala na tayo sa kautusan. Ang kautusan lamang ang nagdi-define na ikaw ay sinner. Di ba? Kaya ang sino mang nagkakasala, hindi nakakakita kay Jesus. At hindi nakikilala si Jesus. 7. Nakakatakot, di ba? Mumunti kong mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Kaya pag ikaw, maliwanag sa iyo yung pinanampalatayaan mong gospel,
Anong ginawa ni Jesus? Galatians chapter 3, verse 11. Tingnan niyo. Maliwanag nga na ang sinuman ay hindi inaaring ganap sa kautusan sa harapan ng Diyos, sapagkat ang ganap daw ay mabubuhay sa pananampalataya. Kapag ikaw ay nasa kautusan, hindi ka magiging matuwid. Bakit? Kasi palagi kang sinner. Kaya ano sabi ng verse 13? Tingnan niyo. Sa sumpa ng kautusan, tinubos tayo ni Kristo. Ito yung punong kahoy, yung krus, na naging sumpa sa ganang atin. Bakit? Sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat ibinibitay sa punong kahoy. So, ibig sabihin, doon sa krus, pinalaya tayo, inalis ang tao, lalo na una ang mga Hudyo, sa sumpa ng kautusan. Pinalaya ang una ang mga Hudyo sa sumpa ng kautusan. Kasi, nung ibinitin si Jesus sa punong kahoy, tinapos niya yung kasalanan at inalis din niya yung kautusan. Kaya Christ is the end of the law. Dahil pag ikaw ay nasa kautusan, sinner ka. Puntahan natin yung Romans 4:15. Tingnan ninyo. Kung wala na ang isang tao sa kautusan, sabi diyan, sapagkat ang kautusan ang gumagawa ng galit. Pag ikaw ay nasa kautusan, abay, nasa iyo ang galit ng Diyos. Datapwat kung saan walang kautusan, yun ang malinaw. Tinubos tayo sa kautusan, ay wala na ring pagsalangsang. So wala ka nang ibabiolate. Romans 5:13. Sapagkat ang kasalanan ay nasa sanglibutan hanggang sa dumating ang kautusan. Tapos, ano sabi diyan? Ngunit, hindi ibinibilang ang kasalanan kung walang kautusan. Di ba? So, kapag ikaw ay nanampalataya sa gospel, sa aral ni Kristo, wala ka na sa kautusan. Wala ka nang sa pagsalangsang. Hindi ka na rin ibibilang sa kasalanan. Balik tayo ngayon sa 1 John chapter 3, verse 6. Ang sino mang nananahan sa Kanya ay hindi na nagkakasala. Pag ikaw ay nananahan sa aral ni Kristo, hindi ka na sinner. Bakit? Wala ka na kasi sa kautusan. Hindi na ini-impute, hindi na ibinibilang. Sino mang nagkakasala, pag daw ang isang mga Hudyo o isang tao ay nagkakasala, hindi nakakakita. Kanino? Sa Kanya, kay Jesus. Ni hindi man nakakakilala. Kanino? Kay Jesus. Pag sinabing hindi mo nakikilala, hindi mo nauunawaan yung Kanyang ginawa sa krus na tinubos ka na sa kautusan. Kaya tama ang sabi diyan, ang nananahan kay Kristo ay hindi na nagkakasala. Amen? Pero nung araw, pag binasa yan, nakakatakot. Ako ba'y nasa kay Kristo? Bakit ako yung nagkakasala pa? Hindi natin alam, talagang itong outward man, nagkakamali pa rin to. Kasi nananahan dito yung kasalanan. Mabuti na lang, in the spirit, sa tingin ng Diyos, tapos na to. At tayo naman, inutusan tayo sa Romans 6, ibilang ninyo ang inyong sarili na patay na kay Kristo. Dahil inilakip tayo sa Kanyang kamatayan at sa Kanyang pagkabuhay na maguli. Ito yung mystery ng gospel, mga kapatid. Kaya yung sinasabi ng Romans 6:10, sapagkat ang kamatayang ikinamatay niya ay Kanyang ikinamatay na minsan sa kasalanan. Datapwat ang buhay na Kanyang ikinabubuhay ay Kanyang ikinabubuhay sa Diyos. 11, gayon din naman kayo. So kung ang Diyos, pag sinabing gayon din naman kayo, ang Diyos ang nagtiwala sa ginawa ni Kristo na tayo ay tunay na patay na sa kasalanan. Dahil yung kasalanan na nananahan sa laman, pinako, namatay, inilibing. Kaya sabi diyan, gayon din naman kayo. Kung ang Diyos ay sa paningin niya, sa pananaw niya, ay ibinilang na patay na ang laman na pinanahanan ng kasalanan dahil sa ginawa ni Jesus sa krus, gayon din naman kayo. Tayo yon. Ang kinakausap dyan, mga mananampalataya. Gayon din naman kayo. Anong gagawin natin? Ibilang ninyong kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan. Ituturing natin yung outward man sa paningin ng Diyos dahil sa ginawa ni Kristo ay patay na. Kailan namatay? Nung 30 AD. Sa atin, sino mang nanampalataya sa gospel ni Kristo, automatic namatay na sa paningin ng Diyos yung kanyang outward man at yung kanyang espiritu na dating patay ay
nagkakaroon ng resurrection, na born again. Yan yung maliwanag na katotohanan kung ating iintindihin. Pero mahirap unawain ito ng isang taong walang alam at hindi natiyatyagang mag-aral sa aral ni Kristo. Pero napaka-importanting magliwanag yan. Kaya kung ang isipan ng maraming tao na, puro salita ng Diyos, nakakatamad yan. Dapat yung pangkabuhayan, wow. Hindi mo naiintindihan ang layunin at plano ng Diyos sa totoong bakit niya isinugo si Kristo Jesus. At yung gospel ay maunawaan, aral ni Kristo, na dapat nating yakapin, at yun yung kayamanan mo, at yun yung kagalakan mo. At kaya, pag malakas yung iyong taong panloob, eto na ngayon. Ikaw, itong yung physical mo, hindi yan na magdidikta sa'yo. Nakakatamad umattend. Wala kagana-gana, wala kabuhay-buhay. See? Pero kung buhay ang espiritu mo, yun yung masaya, yun yung may galak, maaapektuhan ngayon yung physical. Balik tayo. Sabi doon sa pangalawang part, sabi diyan, ang bumuhay na mag-uli kay Kristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang espiritu na tumitira sa inyo. Paano yun, Pastor? Yan ba yung sinasabi na resurrection na iniintay for the future? Na yun daw namatay, yung katawan ng namatay ay pagdating ng rapture ay mabubuhay na mag-uli? Mali. Hindi po yun. Kaya doon nagkaroon ng malaking confusion. Ano ang ibig sabihin nung parting yan na sinasabi na ire-resurrect yung mortal body? Di ba? Sabi diyan, sa isang tao na may katawan na patay, pero pwede siyang magkaroon ng buhay because yung katwiran ni Jesus, yung Christ righteousness, ang pinag-uusapan. Diba? Yun po yung tinatapik dyan. Na pinag-uusapan sa verse 11, na shall also quicken, bubuhayin yung iyong katawang may kamatayan, yung mortal bodies, by His Spirit that dwelleth in you. So, paanong paraan? Tingnan natin yung 2 Corinthians chapter 4. Laging saan man tinataglay sa katawan ang kamatayan ni Jesus upang ang buhay ni Jesus ay mahayag sa aming katawan. Ayan. So ito raw, isang Kristiyano, buhay ang kanyang espiritu dahil sa buhay ni Kristo. Itong ating katawan na may kamatayan, taglay-taglay. Pag ang isang Kristiyano na nanampalataya sa gospel, habang nabubuhay yung kanyang physical, sa natural, taglay niya doon sa kanyang katawan na yan, yung buhay ni Jesus. Ayan. Kung ang taglay-taglay sa isang Kristiyano, sa isang born again, na yung kanyang inward man, yung kanyang taong panloob, taglay ang buhay ni Jesus, maaapektuhan yung kanyang physical. Taglay-taglay sa katawang ito na may kamatayan, ang buhay ni Jesus. Verse 11, sapagkat kaming nangabubuhay ay laging ibinibigay sa kamatayan dahil kay Jesus, upang ang buhay naman ni Jesus ay mahayag sa aming laman na may kamatayan. So yung buhay daw ni Jesus, sa buhay ni Apostol Pablo, in their time, lagi silang may death threat. Kaya sabi doon, laging ibinibigay sa kamatayan. May death threat. Dahil kay Jesus. Pero, sabi niyan, upang ang buhay naman ni Jesus ay mahayag sa aming lamang may kamatayan. So, yun ang ibig sabihin. Yung buhay noong tinataglay ng ating espiritu, yung ating taong panloob, na dala-dala ng physical habang nabubuhay ka pa, hindi ka pa namamatay, taglay-taglay mo yung buhay ni Jesus. Yun ngayon yung magmamanifest. Yun yung ibig sabihin ng Romans 8:11, na itong patay na katawan ay nagkakaroon na rin ng buhay, may purpose. Ang physical mo, sumusunod doon sa inward man dahil puno ng salita ni Kristo. Dahil binavalue mo ang buhay ni Kristo na nasa iyo, so itong physical, sumusunod lang siya. Napapagamit itong physical na habang nabubuhay
ang ikinabubuhay ng mga Kristiyano ngayon ay sa pananampalataya sa anak ng Diyos. Ito yung sinabi ko last time. 2 Corinthians chapter 5, verse 14. Tingnan ninyo. Sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang pumipilit sa amin. Habang nabubuhay ka sa lupang ito, sa panahon ni na Apostol Pablo, ang daming persecution, ang daming mga problemang kinakaharap, di ba? Laging may death threat, pero nagpapatuloy sila makamove on sa buhay. Bakit? Kasi nasa kanila, taglay nila yung pag-ibig ni Kristo. Sapagkat ipinasisya namin ang ganito, na kung ang isa ay namatay. Sino namatay na isa? Si Jesus. Kanino siya namatay? Para sa lahat ng Kristiyano na tumanggap ng gospel. Sabi diyan, sapagkat ipinasisya namin ang ganito, na kung ang isa ay namatay, si Kristo ay namatay, dahil sa lahat, kung gayon, lahat ay namatay. Ibig sabihin, itong physical na to, patay na, itinuturing natin patay. Sabi ng Romans 6:11, Reckon. Likewise, gayon din naman kayo, ibilang ninyo ang inyong sarili na kayo'y patay na. At kayo'y buhay na, yung inward man, buhay na kay Kristo. Tuloy, verse 15. At siya'y namatay dahil sa lahat. Si Kristo namatay para sa lahat. Lalo na, yung mga nanampalataya, namatay para sa lahat. Upang ang nangabubuhay, ito yon, kung nabubuhay ka pa, upang ang nabubuhay ay huwag nang mabuhay sa kanyang sarili. Hindi ka na nabubuhay sa sarili mong gusto. Hindi ka na nabubuhay na kagaya ng mga unbeliever na ang isip ay magkatapos sa pag-aaral. Wala namang masama doon. Magkaroon ng magandang negosyo, ang pamilya ay maging maayos, maganda. Maraming nangangarap niyan. Pero hindi na lang doon yung goal ng buhay ng mga Kristiyano. Kung hindi sabi diyan, upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay sa kanilang sarili. Paano mabubuhay? Kung hindi doon sa namatay. Dahil sa kanila ay muling nabuhay. Nabubuhay ka na, si Kristo na nabubuhay sa iyo. Yun yung sinasabi ni Pablo, hindi na ako nabubuhay sa aking sarili. Ang ikinabubuhay ko sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagbigay ng kanyang buhay at umibig sa akin. Kaya ito yun. Akala ko nung araw, si Pablo, kaya niya yun kasi apostol siya. No, lahat pala ng Kristiyano. Na kapag tinanggap mo ang kamatayan ni Kristo na namatay sa iyo, ang ikinabubuhay mo ngayon para sa Kanya na namatay. Sino yung namatay para sa atin? Si Kristo. Yun na yung dahilan ba't ka nabubuhay. For to me, to live is Christ, and to die is gain. Isip-isipin ninyo, maaapektuhan ngayon yung physical mo. Yun yung sinasabi sa Romans 8:11, na iyong nagtataglay ng righteousness ni Christ, vessel of honor ka. Ang physical mo ngayon, gagamitin mo sa layunin ni Kristo. Kung talagang si Kristo nga ay tinanggap mo at sinampalatayanan mo ang aral ni Kristo. Maliwanag po ba? Tanong ko nga, maraming mga tao na nanalangin, gusto kong mabigyan ng lugod ang Diyos. Gusto ko na kung ano yung ibig ng Diyos, gagawin ko habang ako'y nabubuhay. Well, napakaliwanag naman. Pag talagang naintindihan ng isang Kristiyano ang aral ni Kristo, hindi ka na nabubuhay sa sarili mo. Kaya yung physical natin na namatay, sa paningin ng Diyos, ay nabubuhay. Dahil sumusunod na itong physical mo. Hindi ka na dinidiktahan ng physical mo para lamang mabuhay sa lupang ito. Nakagaya ng maraming mga nabubuhay sa lupa na hindi nananampalataya at wala ang aral ni Kristo. Pero dahil nasa iyo ang aral ni Kristo, nananahan sa iyo ang Diyos. Kaya ang isipan mo, puro panlangit. Puro mga bagay na panlangit. Naghahanap buhay ka, nagninegosyo ka, sa totoo lang, papasok ka dun sa ang dahilan kung bakit ka nabubuhay para na lamang sa layunin at ibig ng Diyos. Okay, may pangarap ka, makapagtapos ka, pero pag maliwanag sa iyo ang gospel, hindi ka gaya ng isipan ng mga unbeliever. Hindi ka nakikipagkompetensya. Sabihin na nila ang gusto nila sabihin, pero hindi ka nakikipagkompetensya. Hindi ka after sa sasabihin ng tao. After ka sa sasabihin ng Diyos. Kaya tayo nag-aaral. 2 Timothy 2:15. Ito yung utos sa atin ng Diyos.
dinidiktahan niya tayo. Pagsikapan mong humarap sa subok sa Diyos. Di ba? Manggagawang walang anumang ikahihiya. Hindi yung kahihiyan na sasabihin ng tao ang agenda mo. Baka ganito sabihin nila, baka ganito sabihin nila. Hindi yun ang business mo. Ang dinidesire mong bigyan ng kaluguran, ang Diyos. Subok sa harap ng Diyos, hindi sa harap ng tao. Study to shew thyself approved unto God, hindi approved unto man. A workman that needed not to be ashamed. Kanino mo sinasaalang-alang yung nakakaya, baka kung ano sabihin ng tao? Sabihin ng iba. Sa tao ba o sa sabihin ng Diyos? Kung talagang after ka sa Diyos, kung talagang ang puso mo ay bibigyan mo ng lugod ng Diyos, kahit ano pang sabihin ng tao. Kaya ang isang Kristiyano, lahat tayo manggagawa ng Diyos. Kasi bahagi ka ng katawan ni Kristo. Nung tinanggap mo si Kristo, ikaw ay naging katawan ni Kristo. At ang pinakaulo, ang head natin, sino? Si Kristo. Kaya nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Amen? Maliwanag po ba? Hindi ito ipinipilit. Pero kung ano maging decision mo, kung anong gusto mo maging lifestyle, nasa sa inyo yan. Kung gusto mong makiayon sa takbo ng mundong ito, kaya ano sabi ng Romans 12:1 and 2? Ito yung dahilan kung bakit maiintindihan mo na ngayon. Sabi niya, namamanik ako sa inyo, sabi ni Pablo. Sino ang kanyang pinamamanikan? Di mga Kristiyano. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanik ko sa inyo, alang-alang sa kahabagan ng Diyos. Alang-alang sa biyaya ng Diyos. Alang-alang sa tayo ay tinubos ng Diyos. At binigyan niya tayo ng biyaya. Ano sabi diyan? Iharap ninyo ang inyong katawan. Ano yung katawan? Physical. Physical. Outward man. Iharap ninyo ang inyong katawan na ano? Na isang haing buhay. Yun yung sinasabi sa Romans 8:11 na weekend, bubuhayin itong mortal bodies. Iharap ninyo ang inyong katawan na isang haing buhay. Habang nabubuhay ka sa lupang ito, pag naunawaan mo ang aral ni Kristo, pag maliwanag sa iyo ang gospel of Christ, malakas yung inward man mo, yung physical mo susunod, ihahain mong buhay, banal, at kaaya-aya. Nagiging kalugod-lugod sa Diyos itong physical na to, sa paanong paraan? Na habang nabubuhay, bagaman itinuring na niya itong patay, so ang ibig sabihin, hindi na siya nabubuhay sa kanyang sarili. Hindi na siya ang masusunod. Hindi na yung dikta ng laman. Hindi na yung dikta na kung ano ang buhay sa lupang ito, ang masusunod. Kung hindi, nagiging kalugod-lugod sa Diyos na siya ninyong karampatang pagsamba. Ano sabi ng verse 2? Ito yung maliwanag. Huwag kayong umayon sa sanglibutang ito. Di ba? Ano ba yung takbo ng mundong ito? Trabaho, negosyo, dun lang. Pero tayo bang mga believer, pwede ba naman tayo magtrabaho, magnegosyo? Yes! Pero huwag kang sasabay sa takbo ng sanglibutang ito. Kung hindi, mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Ayun. Yung inward man mo. Diba? Babaguhin mo yan. Mapupuno palagi yan ng salita ng Diyos. Nag-aaral ka. Yun yung priority mo. Kasi yun yung spiritual. Nagbibigay ng buhay. Pag naging buhay yon, lumakas yon, lumago yon, naabot ang buong pagkakilala kay Kristo, sunod ang katawang physical. Inihahain mo sa pagsamba sa Diyos. Yung physical mo, nakalulugod sa Diyos yan. Sa paningin ng Diyos, bagaman patay, pero dahil naaapektuhan nung taong panloob, sumusunod siya. Kaya sabi diyan, magbago kayo ng pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung ano ang mabuti, kaaya-aya, at lubos na kalooban ng Diyos. Amen. Dahil sa napakagandang journey ng aral na to, ako naniniwala, ako naiintindihan nyo ito. Maliwanag ito dahil ang Holy Spirit ang magpapaunawa niyan. Nasa sa atin na nga lamang kung iiwan mo yung luma mong buhay. Yung luma mong buhay, hindi ibig sabihin nun, sanggano ka, sugarol ka, hindi. Yung lifestyle mo. Kung handa ka ngayong paggamit sa Panginoon. Kasi bayan na tayo ng Diyos. Pag-aari ka na ng Diyos. Kung naiintindihan natin na maliwanag,
kapag tinanggap mo si Kristo. Kaya tama sabi ni Pablo, siyasatin ninyo inyong sarili kung kayo'y nasa pananampalataya pa. Maliban na lang kung kayo itinakwil na. Bakit tatakwil ba tayo ng Diyos? Hindi, ang ibig sabihin nun, pag kung ang buhay ng mga itinakwil o wala kay Kristo, ay buhay mo rin, eh siyasatin mo sarili mo. Kung nagbago ba talaga isip mo. Kasi isip ang binabago eh. Winawasak yung maling haka. Yung mga dating pinapriority mo. Tingnan nga natin, 2 Corinthians chapter 10, verse 4 and 5. Sapagkat ang sandata ng aming pakikilaban ay hindi naukol sa laman. Pag sinabing hindi naukol sa laman, hindi na yung puro dito. Kung hindi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng mga kutat. For the weapons of our warfare are not carnal, hindi makalaman, but mighty, makapangyarihan. Ano yung kapangyarihan? Gospel. Through God. Anong gagawin? To the pulling down of strongholds. Gigibain yung strongholds. Saan yung strongholds? Sa isipan. Tingnan niyo yung sumunod, verse 5. Casting down imaginations. Winawasak, inaalis yung mga maling dating nakalagay sa isipan. Yung belief mo, kung ano binavalue niyan, kung ano mahalaga dyan. Kung ang mahalaga lang dyan ay yung, sana mapangasawa ko siya. Ito yung ideal man ko. So yun ang gagawin niyan. Yun yung stronghold mo. Kung ang stronghold dyan ay, ang pangarap mo ay, sana maging presidente ako, sana ganito ang maging buhay ko. Magiging successful ako dyan. Sana ito yung career ko. Kung yan ang imagination mo, wala sanang masama. Pero wala yung layunin ni Kristo. Anong dapat igiba? Magiba muna yung priority. Magiba muna yung kung ano yung mahalaga dyan. Every high thing that exalted itself against the knowledge of God. Yung ano mga bagay na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos. Ano yung karunungan ng Diyos? Si Kristo, yung gospel. Pag hindi ito binabalyo, ito ibinigay ng Ama. For God so loved the world, He gave His only begotten Son. So kung ito regalo ng Diyos, mayaman yan, may value yan. Pero doon sa mga tao na hindi nakikita ang yaman na yan, hindi niya tatanggapin. Mananatili sa isipan nila na may value ay kung ano yung dating nakalagay sa isipan. Hindi nababagsak. Iyon ang stronghold. Pero habang napapakinggan ang aral ni Kristo, ang yaman nito, gigibain niyan yung mga maling haka. Balik tayo, 5. Casting down imagination and every high thing that exalted itself against the knowledge of God. Bakit nagmamataas? Kasi ayaw mong tanggapin si Kristo. Ayaw mong paniwalaan na mas may value si Kristo at ang mas may value sa'yo, itong aking negosyo, itong aking trabaho, itong aking pag-aaral, walang masama doon mga kapatid. Sana maintindihan niyo ako. Pero hanggat yun ang mas may value at hindi ito ang may value, hindi nyo pinagigiba. Pero pag ginibayan, kasi yun yung nagmamataas laban sa Diyos eh. Pag sinabing nagmamataas, hindi natin napapansin yung aral ni Kristo, hindi martanggap-tanggap sa isipan at ang mas tinatanggap na may value, kaya yun ang nagiging kalaban. Yun yung nagmamataas. Kasi yun yung kumokontra para i-value ang ginawa ni Kristo. Tuloy, verse 5. Kaya ang ministry, ito yung ministry. Ang sabi dyan, bringing into captivity. Dinadala sa pagkabihag. Ang alin? Every thought. Ang bawat isipan. Sinong may isipan? Tao. Kinakailangan ipangaral ang gospel. Bringing into captivity every thought. Ang bawat isipan. Saan? To the obedience of Christ. Ito yung obedience of Christ. Sumunod siya sa Ama hanggang sa kamatayan. Dapat ang isipan ng lahat ng tao, ito yung kumontrol, ito yung mag-captive. Pag sinabing nabihag, pag ang isang dalaga nabihag ng pag-ibig, ang isang binata nabihag ng pag-ibig, di ba? Sabi doon, pag pumasok sa puso ni naman, ang pag-ibig daw, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Di ba? Yun yung nabihag. Tanong, nabihag ba talaga ni Kristo ng kanyang ginawa sa krus ang ating isipan? Yan ang isang malaking tanong. Kasi, dyan lang magaganap yung shall quicken your mortal bodies. Na ang pahahalagahan, ang dahilan kung bakit ka nabubuhay, kay Kristo na. Sana mga kapatid, naging maliwanag po ito. Ito yung karampatan nating pagsamba sa Diyos. Sabi ko nga sa isang kapatid,
tayo pa nga yung magiging success eh. Kasi sabi ng Hebrew 1:3, He uphold all things. Diba? Ibig sabihin, yung isang tao na may pananampalataya, hindi ka na masyadong matatakot. Magtatrabaho ka pero hindi ka nakikipagkompetensya. Magninegosyo ka pero hindi ka nakikipagkompetensya. Kasi hindi ka takot dahil alam mo na itong business na to, itong negosyo kong ito, itong trabaho kong ito, ang dahilan kung bakit ako nagpapamilya sa layunin ng Diyos. Sabi ko nga kahapon sa kasal, kaya pala talaga dapat bubuo ng ang mag-asawa, ang Kristiyano, dalawang Kristiyano na papasok sa buhay mag-asawa sa pamilya. Si Kristo ang kanilang pinakapuno para sila'y bumuo ng pamilyang makadiyos. Na ang nalulugod ay ang Diyos. Hindi yung hahanapin mo, di ba sabi ko nga, marami ngayong takbong isipan is, pag nakitang successful sa buhay, nakatapos ang pag-aaral ng anak, naging maganda ang buhay. Wow, pinagpala ka talaga ng Panginoon. Talaga bang yun ang pagpapala ng Panginoon? Ano ba sabi ng Ephesians 1:3? Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who had blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Yan ang pinagpala. Saan? In all spiritual blessings. Hindi po sa physical. Pero ako, naniniwala ako, yung sinasabi ng Matthew 6:33, Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Spiritual. Pag nauna mo yun sa isang Kristiyanong nabubuhay sa lupa, and all these things, hindi ka dapat matakot. Hindi ka nakikipag-contest, pero darating yan, hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen? Napakaliwanag po. Kaya, ang isang nabubuhay na Kristiyano, ang kanyang pagpapagal, in the Spirit. Sapagkat ang naghahasik ng sa kanyang sariling laman, ay sa laman mag-aani. Oo, aani ka dyan, pero may kasiraan yan. Bakit? Kasi temporal lang yan eh. Masisira at maiiwan mo rin yan. Diba? Magpatayo ka ng building, wow, ang ganda. Diba? Ang dami ngayong pagalingan sa kung anong magagandang building, mataas sa building, nasa bansang ganito, nasa ganito, naka-record. Pero darating ang araw, gigiba rin yun. Okay, doon sila nag-focus, aani sila noon. Sa laman sila aani, pero yun ay may kasiraan. Datapot ang naghahasik sa Espiritu, aani ka sa Espiritu, ng buhay na walang hanggan. Kung ang physical na to, laman, ay sumunod sa layunin sa Espiritu, yun ay nakalulugod sa Diyos. Eternal yun. Kaya mga kapatid, habang nabubuhay tayo, mayroon pa tayong lakas. Samantalahin natin yung oportunidad. Hindi tayo kawawa, hindi tayo kahabag-habag. Maaaring sa paningin ng iba, hindi ka sikat, hindi ka kilala. Pero sa paningin ng Diyos, buhay ka, nagliliwanag ka. Dahil ang ating binibigyan ng lugod ay hindi tao. Kung purihin man tayo ng tao, salamat. Pero ang mas priority nating bigyan ng lugod ay yung sasabihin ng Diyos. Amen?